Samantala, hindi naman maitago ang tuwa ng mga miyembro ng CPP, NPA, NDF na nakikibahagi sa peace talks sa Oslo, Norway nang makitang kanilang mga kapwa miyembrong halos 30 taon na rin nilang hindi nakita at nakasama. Balikan natin si George Bandola. Matapos ang halos 3 dekada ng hindi pagkikita, nagkasama-sama rin sa wakas sa mga miyembro ng makakaliwang grupo. Aminado ang ilan na ang iba sa kanila ay tinangkang lumahok sa politika, ang ilan ay patuloy na nakibaka, ang ilan ay kinulong at kinasuhan, habang ang ilan ay nanatiling tahimik ngunit patuloy na nakikipaglaban. Kaya ganoon na lamang ang kasiyahan ng mga ito, lalo na nang makapiling ang kanilang founder na si Joma Sison at isa pang leader na si Luis Alandoni. Sabi nga ni Sison, naniniwala itong posibleng matuldukan na ang dekadekadang ideolohiya na kanyang sinimulan para sa mga mahihirap sa kanayunan. Ako, confident, pero hindi ako nagsisyento%. Ang peace negotiations, mabigat na trabaho. Importante ngayon, may political determination ng magkabila. Larawan ng pakikibakang ito ang kwento ng mag-asawang Benito at Wilma Chamzon. Mag-asawang namundok, nakipaglaban sa kahirapan ngunit nahuli at kinasuhan. Kabilang ang mag-asawa sa 18 consultant ng NDF na pinalaya muna ng korte sa kagustuhan ng Pangulong Duterte sa ngalan ng kapayapaan. Halos mula sa kulungan, diretso ng Norway ang mga ito. Sa panahon ng pagkakakulong, inunawa naman ito ng mga anak, mga kamag-anak at ng samahang inaaniban. Sa hudyat ng pagtatapos ng pinakamatagal ng insurhensya sa buong Asya, umaasa rin ang mag-asawa at ang NDF na tuluyang ibabasura ng korte ang mga umano'y kasong kinasasangkutan ng 543 political prisoners nito. Kasama si Larry doon, mula sa Oslo, Norway, para sa PTV News, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.